At I know maraming din mga frustrated na hindi inilalabas ni Sec Vince ang lahat ng mga dokumento na ibinigay na niya sa ombudsman. Pero I also heard po na may mga threats din kay Sec Vince. Kaya I hope the public will see that there's a reason na mahirap po na isiwalat lahat nito. Ano po ang sabi po ng inyong mother dito po sa inyong ginagawang ito? Ano po ang ano pong sinasabi ho niya sa inyo? Walang payo niya bilang isang matagal ng politiko ay hindi naman kailangan na gawin lahat ito. At sa Kongreso at sa Senado, dapat makisama tayo for practicality. Pero tulad po ng slogan po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi po ba dapat ang tama ipaglaban at ang mali labanan? Kaya sana hindi mamasamain ng Kongreso kung gusto ko magbigay ng privilege speech mamaya para lang basahin yung nakalagay sa listahan ni Yusek Cabral. Are you saying na kayo po'y pinipigilan po ng inyong ina at sinasabi niya na makisama kayo sa kapwa niyo congressman at wag niyo ho itong itigil niyo na po itong ginagawa ninyo? Paano po? Hindi ako pinipigilan kasi the fact na ginagawa ko pa, hindi ako napipigilan, di ba? Alam naman po ng mga malapit sa amin na ako po ay nagdesisyon ng independente. Pero yun po ang kanyang payo for my own personal sake. Ang punto ko po ay it would be much more convenient and the cost is not worth the benefit. Pero I just think that it's the right thing to do. Dahil ayaw ilabas ito at maraming mga nakiusap din sa akin sa Kongreso, Oktubre at Nobyembre. Gusto ko sanang mag-privilege speech tungkol dito, nakiusap sa akin na wag at ilalabas naman ng DPWH in the proper time. Ang lulabas, ayaw ng mga kongresista, malaman ng publiko kung ilang bilyon ang kanilang taon-taong budget sa DPWH. Din po and happy holidays. Ito po ngayon si Chacha sa ating unang katanungan. Cha, go ahead. Good morning po, Congressman. Welcome back to the show. Congressman, siguro una muna, no, itong naging reaksyon ni Yusek Claire Castro dito po sa mga inilabas ninyong mga dokumento, ang tawag po ng Malacanang dyan ay hearsay at wala nga daw po itong probative value. Ngayon, si Secretary Vince Dizon naman po, meron po siyang sinasabi na hindi pa daw po niya nakikita o na-authenticate itong mga documents na ito. Ano pong reaksyon nyo dito sa tila parang pangmamaliit ng Malacanang at ni Sec Vince Dizon dito sa mga dokumentong hawak nyo? Maraming salamat po ma'am sa inyong tanong dahil napansin ko din na noon si Sec Vince ay madaling na-access ng media at nakita ko yung clip ng inyong show nung isang araw na na-observe nyo din na hindi din siya nagbibigay ng comments sa mga documents na in-upload ko sa Facebook. At I can say that Sec Vince has had these documents at least as long as I had them because when they were given to me, he was also on the phone and saw them after that, and he cannot say na hindi niya nakita. I also uploaded them on Facebook, and I also uploaded on Facebook yesterday my email to him on October 1, emailing him a copy of the document that I uploaded on Facebook. Kaya kahit sana kumpirmahin niya ang authenticity ng document na pinadala ko, yun po ay magiging malaking step in transparency kasi doon po nakalagay yung summary ng magkano ang allocable ng bawat district representative sa Pilipinas. Para malinaw lang po ma'am, yung sinasabi kasi ni Sec Claire, baka akala ng iba, hindi totoo yung document. Ang sinasabi, hindi ito proven until Sec Vince will authenticate. At sinasabi ni Sec Vince, hindi niya nakikita. Pero sinasabi ko po, nakita na niya noon pa, in-email ko pa, at ngayon makikita naman niya, bakit hindi pa niya ina-authenticate. Oo, oo nga po, nabanggit nyo na rin po yan sa ilang mga pahayag, yung tungkol po dito sa email na inilabas nyo rin po sa inyong Facebook post. Tama po ba yan, Congressman Leandro Leviste? Wala po ba kayong direct line with DPWH Secretary Vince Dizon? After nyo po ma-email, magkaroon kayo ng email, iba po yata ang sumasagot sa inyo, ito po ay galing sa DPWH Planning Service na may mga ipinadala rin na document sa inyo. So sinasabi nyo po, ngayon tila nagbabago yung timpla,
ni Secretary Vince, iba na dun sa nauna nyo na pag-usapan? Kasi 'di ba before ang sabi nyo sa amin si Sec Vince pa mismo ang nagsabi na sa inyo ibigay yung files? Oh, yes, ma'am. Sorry. Just to clarify, Mm. I have had many conversations with Sec Vince on September 4 when he told Yusek Cabral on the phone to give the files to me. After that, when he asked that I not release the files to the public because he will release the files to the public. And in October, in November, many times po nag-uusap kami ni Sec Vince at ang kanyang team. Yung pinost ko lang po sa Facebook ang email documentation ng konteksto po ang marami naming ibang mga pag-uusap kahit sa telepono. Oo. So at least malinaw ngayon, meron kayong personal contact. Ipinost nyo Yes. lang din po yun para malinaw, para lang po masagot yung sinasabi na hindi pa na-authenticate. Through that email, Dahil makikita hindi na even nakikita. before, alam na nila. Tama po ba Oh, yun? I mean, maaaring ayaw niyang buksan dahil gusto niyang sabihin na hindi niya alam kung ano nga talaga yung allocable ng bawat kongresista. Pero parang it is funny, I think, to the public that the DPWH cannot confirm how much is the allocable budget out of a 401 billion pesos of allocable budgets of congressmen because this is taxpayers' money and I think we deserve to know, totoo ba na may mga congressman na ang allocable ay 3, 4, 5 bilyong piso kada taon? Kung hindi po tama yung ibinigay sa aking dokumento noong September 4 na galing sa kanila, baka pwede nilang isagot ano ba yung tama. Pero may mga nagsasabi kasi sa social media, yung pangalan na ito hindi tama and so and so. I swear this document came from DPWH. Kaya dapat si DPWH po ang sasagot kung hindi totoo ang dokumentong in-upload ko na galing sa kanila, ano yung totoong allocable budget. Wala namang maniniwala kung sasabihin nila walang allocable budget ng mga congressman, di ba? Oo. Congressman, did you try to reach out to Sec Vince kung bakit ganun yun nangyari? Kasi kung galing sa kanila yung file, why is he saying now na hindi pa niya na-authenticate? Sinubukan niyo po bang mag-text sa kanya, tumawag para tanungin kung bakit ganito na po ang naging timpla niya? I'll be honest with you. Yes, we are trying to contact Sec Vince. I think abroad siya ngayon. Pero nakausap din namin po ang kanyang mga appointees also trying to reach him. I'll just be honest, okay? Sec Vince really wants reform and transparency in the DPWH. But on the night that I got the documents, he realized how severe the consequences to some of the people on the list might be. And after that, wanted the documents not to be released to the public. After that, he went to Congress for the budget hearings. We also talked there. And then we also had private discussions outside of Congress. I am also answering your question a while ago about how we communicate outside of the email that I posted. We have had many conversations, and in these conversations, it involves me not releasing the files that he authorized to release to me on September 4, because September 4, he was 3 days on the job. Maybe he hadn't studied fully what all the files were, but he said to release them. And then after that, I'm sorry to say, but it's an acknowledgement that because they haven't released the files themselves, there's something that they don't want the public to know. Okay, ganito po, no? Can we abbreviate this proceedings ikang congressman para ho kasi if we will deal so much and we will give so much time sa authentication, etc., baka ho maubos tong ating buong oras na inilaan sa interview na ito. Pwede ho ba natin i-simplify na lang muna? Opo. Itong dokumentong hawak po ninyo, ano ho ba ang irregular dito? Ano ba ang mga mali dito sa sinasabi niyong mga files na ito? Pwede niyo ba munang isa-isahin ito, please? Yes, sir. Yung in-upload ko, ang summary, magkano ang allocable budget ng bawat congressman. At yung mas irregular
pag makikita yung mga detalye, ano yung mga project na naglalaman sa allocable budget ng bawat congressman, na malaking bahagi ay mga flood control project. Pero sa summary pa lang, ang nadoon yung halaga. Dapat walang irregular kung lahat naman yun ay napupunta sa mga public works na nakikita ng ating mga kababayan. Pero dahil ayaw ilabas ito at maraming mga nakiusap din sa akin sa Kongreso, Oktubre at Nobyembre, gusto ko sanang mag-privilege speech tungkol dito, nakiusap sa akin na wag at ilalabas naman ng DPWH in the proper time. Ang lulabas, ayaw ng mga kongresista malaman ng publiko kung ilang bilyon ang kanilang taon-taong budget sa DPWH. Okay. Kung yun po ay suspicion na baka may inappropriate transactions relative to these projects, ayoko naman po manggaling sa akin yun. Ang sasabi ko, yung irregular is hindi lang po sa malaki na hindi inideklara, pero napakalaki ang disparity din ng ilang mga distrito na wala pang 1 bilyon. Yung 8 bilyon, malaki. Pero may iba naman na 5 o 10 bilyon. At yung mga iibang rehiyon na nakakakuha ng malaking budget, hindi naman po yung maraming populasyon o malaking pangangailangan necessarily. May correlation din po kung saan maraming contractor, mataas po ang allocable budget. Okay. So, ang sinasabi po ninyo, ang irregular dito ay yung pong hindi wasto na paglalaan ng pondo sa bawat kongresista. Simply said. Ganun po yun. Ano po? Ano nyo? Tama? Yung lack of transparency Okay. na ayaw nila itong malaman. At ito naman po ay dapat public information. At pangalawa, mas irregular pag malaman natin ang mga detalye na malaking bahagi po nito ay mga flood control projects. Baka kasama dito yung mga ghost at substandard na ngayon iniimbestigahan Opo. na hindi alam ng ombudsman sino ang nagpapondo kung hindi nila tignan ng listahan. Okay, sige po. So ihiwalay natin itong kaninyo mga allocables sa mga congressman. Yung pong sinasabi na leadership fund o ito pong mga allocables sa mga hindi naman miyembro ng kongreso o mga cabinet secretaries, pwede niyo ho bang ibuhos na ito ngayon, itong mga informasyon na ito? Sino-sino ho ba ang meron doon? Salamat sir sa inyong tanong, pero ako po ay nag-post din sa Facebook na nais kong magbigay ng privilege speech mamayang hapon tungkol dito kung papayagan ako ng Kongreso. Dahil ayokong sabihin ng iba na hindi ako dumadaan sa tamang proseso. I hope they can see, pinakita ko ito sa ICI at Ombudsman noong Nobyembre at nanawagan ako at that time na gawing state witness si Yusek Cabral. Ngayon naman po, gusto kong mag-privilege speech for the nth time sa Kongreso. At baka kung hindi ako papayagan, that's when I can say I've tried that channel, I can go into the next. Pero si Senator Ping Lacson ay may ibinunyag naman na din po at pati ang ibang media outlet. At ang interesting fact is, iba yung source nila ng file. Hindi naman po yun galing sa akin. Pero tugma ang sinasabi nila sa nasa file ko. Okay. At yun ay patunay na authentic ang mga files namin. Sige. Sino pong pumipigil sa inyo, congressman, nung una pa ho na ito ilantad sa publiko? At ngayon ho ba may pipigil sa inyo kung sakasakali po sa inyong binabalak na privilege speech? Ang Kongreso po ay collegial body at kung sabi ng maraming mga kasamahan ko na hindi dapat ito talakayin sa floor, then hindi po ako bibigyan ng pagkakataon. Kaya ayoko naman pong itukoy isang tao lang dahil nakikita naman natin sa Facebook ang reaction sa buong bansa. Ang mga mamamayan ay sorpresa na ganitong kalaki pa lang mga allocable budgets. Kaya baka ayaw po ng marami na mas idedetalye ko pa ito. Okay. Sir, dito po sa inyong sinasabi no, na inyong privilege speech mamaya, dito po ilalahad nyo na ang mga pangalan noong mga cabinet secretaries, mga undersecretaries na nabigyan po ng DPWH allocation sa 2025 budget? Thank you sir for asking. Ilalahad ko yung pinakamataas. Pinakamataas lang.
Ilan Kasi sila? sir, 17,000 po kasi ang mga line items sa Mhm. spreadsheet. At ang naisip ko po, dahil may mga spekulasyon din po tungkol dito, nararapat lang na maging accurate ang mga reports. Nais ko lang pong linawin ang mga subject for speculation na tungkol sa pinakamataas na proponent sa 2025 DPWH NEP. Opo, At pinakamataas. Ilan po sila? may acronym po, kaya hindi ko masasabi ilang individual ito. Ibabahagi ko lang po yung acronym. Opo. Acronym po ng ilang tao? Okay, sasabihin ko na po sa BNC for the last night, may report tungkol sa ito. At actually si Senping nga ay nagsabi din na meron ngang 8B. Ang lumabas sa BNC, ang 8B ay para sa ES at SAP. At meron pang kulang sa nakasulat sa listahan na meron marami sa atin na makakumpirma na hindi lang ESSAP ang nakasulat sa 8B. Okay, so sa 8 billion po, hindi isang tao lang ito. Naghati-hati sila dito sa 8 billion allocation. Ganun po ba yun, Congressman? Alam niyo, Sir Ted, yung tanong niyo po ay talagang napakahalaga at dapat ito nga talaga yung magiging subject ng mga Senate and House investigations para malaman sino ba talaga yung nakinabang sa 8B. Opo. Napakabigat po na detalye po ito sa inyong show dahil dapat ito nga talaga yung tinatalakay sa Kongreso. Opo. So, Pero kung papayagan ako ng Kongreso mamaya, idedetalye ko po ang nakalagay sa files without reaching any conclusions para lang malaman sa publiko anong nakasulat sa file ko at yung file na hawak din ng ibang mga tao sa gobyerno. Si Sec Vince po ay may kopya nito. Nasa DPWH. Ibinigay ito sa ombudsman. opo. At may nag-leak sa bilyonaryo at may Opo. kopya din. Opo. Sabi ni Senping, meron siyang kopya na galing po Okay. sa abogado ni Yumaong Yusek Cabral. Opo. At I believe pareho po ang nakasulat sa lahat ng aming mga kopya. Okay. Kung kayo po'y pipigilan ng Kamara na mag-privilege speech mamaya sa bagay na ito, inyong hubang kopya ng inyong pinaghandaan ng privilege speech ay inyong sasapubliko? Sir Ted, una hindi ko pa finalize kasi I'm just reacting to recent events po. So I would say though that I believe eventually the contents of the full list will be disclosed because marami pong mga may kopya na nito. At mas maganda nga hindi manggaling sa akin dahil pag galing sa akin baka ka-questionin pa. Pag galing sa mas senior sa atin na may kopya din o pati sa media na nagve-verify ng mga contents, baka mas paniniwalaan. And for the sake of the public's right to know, we want it to not be doubted because I can say I did not invent this. This is in the file that so many of us have a copy of. Opo. Meron pong mga pumupula sa inyo, Congressman, meron pong pumapansin sa inyo pong paghahayag na ito kasi ang obserbasyon ng iba, chap-chap, by installment ang inyong informasyon magmula nung una. Na may mga nagdududa sa inyong agenda. With all due respect, maganda po ito masagot po ninyo, na bakit hindi isang baksak lang itong inyong sinasabi, isang buhos na lang ito ng informasyon o pag-post sa inyo pong Facebook. Bakit daw po inot-inot? Bakit daw po hindi kabuuan? Ano ba daw ho ang dahilan ninyo, Congressman? Opo, I guess you can compare this, Sir Ted, sa iba na may kopya din naman ng mga sinasabi ko na wala naman nilalabas. Mahirap po kasi na maglabas ng ganitong klaseng impormasyon kaya sinasabi ko yung
sa tingin ko, ang maaari kong sabihin na hindi ako patatahimikin. Di ba po? Kaya baka kung kaagad kong sinabi na lahat ng mga pangalan nito ay nasa listahan ito, baka wala na ako dito sa inyong show. Di ba, sir? At again, I would say that it's really better that others who have this copy be the one to speak about it. So it's not being questioned that it's coming from me. And if I can also point out, yung PCIJ report ng November, isa sa mga source doon ay ako. Kaya hindi lang po yung mga pinapahayag ko sa mga shows galing sa akin, ang galing sa akin, yung sa tingin ko mas magiging acceptable na manggaling sa media outlets, binibigay ko din po para malaman ng publiko. Yun pong sinasabi niyong patatahimikin kayo, ano pong kahulugan nun? Meaning kayo po ay meron pong threat sa inyo pong buhay? Sir Ted, mula nung September 4, ang daming nakiusap sa akin at sa aking ina. At pati na rin kay Sec Vince na huwag ilabas ang mga files na ito. At I know maraming din mga frustrated na hindi inilalabas ni Sec Vince ang lahat ng mga dokumento na ibinigay na niya sa ombudsman. Pero I also heard po na may mga threats din kay Sec Vince. Kaya I hope the public will see that there's a reason na mahirap po na isiwalat lahat nito. Ano po ang sabi po ng inyong mother dito po sa inyong ginagawang ito? Ano po ang ano pong sinasabi ho niya sa inyo? Walang payo niya bilang isang matagal ng politiko ay hindi naman kailangan na gawin lahat ito. At sa Kongreso at sa Senado, dapat makisama tayo for practicality. Pero tulad po ng slogan po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi po ba dapat ang tama ipaglaban at ang mali labanan? Kaya sana hindi mamasamain ang Kongreso kung gusto ko magbigay ng privilege speech mamaya para lang basahin yung nakalagay sa listahan ni Yusek Cabral. Are you saying na kayo po'y pinipigilan po ng inyong ina at sinasabi niya na makisama kayo sa kapwa niyo congressman at wag niyo ho itong itigil niyo na po itong ginagawa ninyo? Paano po? Hindi ako pinipigilan kasi the fact na ginagawa ko pa, hindi ako napipigilan, di ba? Alam naman po ng mga malapit sa amin na ako po ay nagdesisyon ng independente. Pero yun po ang kanyang payo for my own personal sake. Ang punto ko po ay it would be much more convenient and the cost is not worth the benefit. Pero I just think that it's the right thing to do. At of course, my mom also respects that. I don't want to portray that she does not support this, but of course she's very worried for me. Opo, she's worried about your safety. Dahil marami pong mga kumakausap sa kanya at hindi sa akin. Kasi kung sa akin, baka papangalanan ko pa sila na sila ang kumausap sa akin na huwag kong ilabas ang laman ng listahan. Opo, may claim po yung kabila, itong mga nagsasabi na yan daw pong file na yan ay hindi po maayos ang pagkuha ninyo. Yan daw po ay pinilit yung kunin. As in, ang sinasabi nila, you barge into the DPWH office at kayo po ay namwersa para yan pong file na yan ay makuha po ninyo sa file po ni Yusek Cabral. Yun po ang sinasabi ng iba. Ano po yung masasabi doon? Unang-una po, ang sinasabi ko noon pa, tinawagan ni Sec Vince si Yusek Cabral para ibigay ito sa akin. At maganda kung kaming dalawa ni Sec Vince ay mag-guest sa inyong show at makikita nyo sino yung nagsasabi ng katotohanan. At pangalawa po, ang ng events na ito is September 4. Tapos noong November, sinabi ko na sa publiko, meron akong listahan nito mula kay Yusek Cabral. Buhay pa si Yusek Cabral. Tapos, ngayon lang, after mukhang isa sa publiko yung files, sinasabi nila ito. Kaya, ang question, kung totoo ang sinasabi nila, bakit ngayon lang? At bakit kahit na last Sunday ko pa pinost na ilalabas ko ito kung pahihintulutan ni Sec Vince, bakit ilang araw sila bago sumagot?
Okay. Congressman, nailahad po ninyo no ang issue dito na yung mga sinasabi na irregular po yung appropriations sa ilang pong kongresista, meron pong allocables ang ilang pong hindi naman po miyembro ng Kongreso. Pero bottom line po dito, ang tanong ay yan ho bang mga alokasyon na iyan ay ipinatupad ng DPWH? Meaning, yung bang proyekto po ay naisama sa listahan ng project? Ito ho ba ay naibid sa mga kontratista? Ito ho ba ay na-issuehan ng SARO o NCA? Sa inyo pong Sir. informasyon, ano po ang nangyari talaga dito po sa mga proyektong ito? Ang galing ng tanong nyo, dapat yan ang tinatalakay sa Kongreso at sa mga public accounts hearings dahil hindi listahan ang conclusive evidence. Ito po ay reference para ma-compare man natin sa ground. Inilabas ang pondo, pero kamusta ang proyekto? At sino yung contractor? At may connection ba siya sa proponent? At imbes na investigahan nito ng Kamara, ang lumalabas po ay ayaw nilang lumabas man lang kahit yung mga pangalan ng mga proponent. Pero sa sarili kong distrito sa Batangas, ito po ang aking inimbestigahan at nakikita ko nga na yung mga pinopose ng dating congressman ng mga proyekto, ang contractor, yung mga kinakapatid niyang mga tao. Tapos yung mga hindi naman malapit sa kanya na mga contractor, na sa listahan ni Yusek Cabral, iba nga yung proponent. Kasama doon ang party list, may senator, pero meron din pong leadership. At meron din pong ibang mga code names. At yun po yung isiniwalat ko noon na mga proyekto ni Congressman Edwin Garjola na lumabas ay may pre-ordering na po sa budget. Kaya on a district-by-district basis, you can spend the whole year investigating the connections of the contractors and the potential transactions with them and the proponents based on this list. Kaya ang paglalabas nga po ng listahang ito ay sinabi ng ICI at Ombudsman makakatulong sa kanilang mga investigasyon at maaaring mas maraming mga makukulong kung may ganitong paper trail. Nakita naman natin napakadaming mga dokumento Opo. ang ibinigay ng DPWH sa Ombudsman, di ba? Opo. At ang tanong, kung ibinigay na ng DPWH sa Ombudsman sa December 23, bakit hindi na lang din nila ibahagi ito sa publiko? Okay, sige po. So again, para mas klaro po, and to answer my question, Congressman, sa inyong distrito po, merong ganon. So ano ho ba ang inyo talagang alam na informasyon dito? Meron na ho tayong lead dito po sa inyo pong inilahad po na files na ito, pero at the end of the day, nalabasan ho ba ito ng SARO? Meron ho ba talagang Opo. contractors po sa mga projects na ito? Opo. Ito yung mga project na pinondohan na Okay. at ginagawa o ginawa na. At kabilang nga po dyan, to use an example, may proponent na konektado sa contractor. Yun yung nalalaman nyo Opo. in that example sa listahan ito. Okay. Tapos may iba naman mga flood control projects na substandard at sira. Opo. At nagkataon, malapit yung contractor nun sa congressman at lahat ng mga ganitong klaseng proyekto ng congressman, ito yung contractor. So on the bidding, pwede ding investigahan kung may bid rigging kasi imposible naman na may tatlong bidder tapos lahat magkakalapit ang presyo na almost eksakto sa approved budget for contract. Opo. At multifaceted po ang investigasyon from proponent to bidding to construction. Okay. At yun po ang dapat ginagawa ng Kongreso kung tutunay na gusto nating maimbestigahan ang anomalya sa DPWH. Opo, yan ho bang alokasyon na 8 billion para kay ES o saka kay SAP, SAP na yan, nabid ba ho yun? Sa aking distrito, ito po ay bagong aking ibabahagi, may 280 million peso solar street light na 1,202 peraso. Ang lumalabas po ay parang 230,000 pesos per solar street light. Saan galing po Na- yung appropriations? Galing ho ba ito sa aking katanungan? 8 billion po na allocables para doon sa mga sinasabi yung ES o SAP na ito. Meron ho ba doon na i-bid out na project? I guess sir, nakuha nyo na yung isa sa mga sasabihin ko. Ito po ang kasali sa nireport naman na din
ng ibang mga estasyon na 8B at ito po ay tunay na proyekto. Nandoon na sa Nasugbu, Batangas ang mga solar street lights. Na sinasabi ko po ay 230,000 pesos per piece. Baka yan po ay 4 times overpriced. O sige. At ang punto ko, kasi binanggit niyo yung dalawang mga acronym, hindi yan yung buong acronym na nakasulat sa listahan. Hindi po ESSAP lang ang nakasulat. Ano pa po? Sana po papayagan ako ng Kongreso na Mamaya. isiwalat Sige, ito okay. sa Meron na po Congress. pahabol na tanong po si Chacha. Go, Cha, please. Yes po. Congressman, meron din po kayong binabanggit, yung biglang pagtaas po ng budget ng Kamara from 17.2 billion pesos to 27.7 billion pesos na sinasabi nyo po lumitaw sa substitute bill ng walang committee hearing o walang paliwanag. So ngayon po ba, meron na po bang paliwanag ang mga kasamahan nyo po dito sa 10 bilyong piso na increase sa budget po ninyo? Wala pa po. At thank you for bringing this up kasi ngayong araw ang ratifikasyon ng 2026 budget. At hanggang ngayon, walang debate sa House. Dapat ba natin itaas ang sarili nating budget? Lahat ng ibang mga ehensya dumadaan sa debate. Pero ito, hindi nga lumabas sa committee report, lumabas lang sa dulo nung tapos na ang mga debate na 10.5 billion peso increase. Huwag na natin munang sabihin na hindi dapat ba ibigay ang increase sa Kongreso. Pero kung dapat ibigay, bakit hindi ipinaliwanag at pinaalam sa publiko na itinataas namin ang sarili naming mga benepisyo? Maaari ko po bang ibahagi sa unang beses sa inyong show ang Sige po, laman sige ng mga po. benepisyong ito? Sige lang, sir. Ganito po kasi ma'am. Sa 27.7 billion pesos proposed 2026 budget ng House of Representatives, meron pong 18.58 billion pesos na MOOE. Kasama po dito ang mga ibang operating expenses ng House, pero malaking bahagi dito yung mga cash na ibinibigay direkta sa mga congressman na ang liquidation is by certification. Kaya ginagamit naman po ito para sa ating mga constituents. Marami mga humihingi ng tulong naman, alam natin, sa mga congressman, pati kanilang travel, communications. Pero ang katanungan ko, bakit hindi natin una nililiquidate with receipts like other government agencies, lumalabas parang itong confidential intelligence fund. At pangalawa, bakit natin hindi ipaalam sa publiko magkano ang natatanggap ng bawat kongresista? People might be wondering, why am I discussing this now? Kasi kung ito po ang last chance ko to say what I think the public needs to know, then gusto ko pong malaman, on top of yung salary po ng bawat congressman, meron kaming monthly operating budget sa aming mga opisina. Yun po ay mahigit kumulang 1 million pesos. At ngayong araw, may extra na ibinibigay dahil, well, una, maaaring sabihin, Pasko. Pero pangalawa, sinasabay po ang pagbibigay ng mga bonuses sa araw ng botohan sa budget. Hindi ko naman masasabi na may mga usapan na conditional ang bonus sa pagboto para sa budget, pero nagkataon na madalas binibigay siya pagkatapos kang bumoto. Tapos, ang isang problema din kasi sa approval ng budget, lalo na December 29 ngayon, ang quorum. At sa alam ko, hirap ang Kongreso na makakuha ngayong araw ng quorum, pero baka pipilitin na magkaroon nga po ng quorum. At kaya nga po nakakatulong siguro na isinasabay ang pagbibigay ng mga bonus sa botohan ng budget. At ang bonus na ibinibigay at nabalitaan ko na din po sa iba kong mga kasamahan ngayong buwan na ito, on top of our
300,000 salary and 1 million peso operating budget is 2 million pesos Christmas bonus per congressman. Okay. Kaya Oo. lumalabas po ang take home kung isama mo yung MOOE at yung sweldo times 318 would be over 1 billion pesos. Kaya ko po ito binabanggit kasi tinatanong ko, bakit natin itinataas ang sarili nating budget ng 10.5 billion pesos, of which the bulk, 7.8 billion pesos, goes to MOOE. At ang lumalabas po, kasali sa fund na itinataas natin ang pambayad sa sarili naming mga bonus. Kasali ang 2 million pesos per congressman ngayong araw na ito. Okay. Balikan ko lang po yung sinabi nyo kanina. Yung sinasabi nyo pong lahat ng ito ay liquidated by certification. Tama po? Pwede ba nating ipaliwanag lang doon sa mga nakikinig natin kung bakit delikado po yan, yung liquidated by certification na MOOE? Maaaring mas i-flesh out ito ng mga abogado, pero hindi na kailangan magbigay ng resibo. May certification lang na pinaperma ka na kung ito ay di umano para sa transportasyon o para sa communication o representation, ginamit mo para sa stated purpose. At kung hindi mo ginagamit man, dahil pumirma ka, pwede mo na lang take home yung halaga na ito. Kaya kabuuan po, ang estimate ko, mga 20 million pesos ang nakukuha per year ng karaniwang congressman para sa personal services at or sweldo at MOOE. Opo. Ito po ay essentially then hindi kailangan i-liquidate with receipts na napupunta sa aming mga opisina. At kung walang masama dito, maganda na manggagaling na lang po sa Kongreso magkano talaga ang nakukuha. Pero dahil ang total MOOE fund ay 18.58 billion, kung i-divide po natin yan by 318, lumalabas yan ay 58 million per congressman. Pero kasama naman po dito yung kuryente, yung bond paper, etc. ng House. Kaya sabihin po natin, hindi yung kabuuan ay napupunta sa mga congressman without liquidation. But we're increasing our budget from what the executive submitted in July by 7.8 billion pesos pa lang sa MOOE. Ibig sabihin, yung mga basic requirements ay kasali na sa initial na mga 10 or 11 billion peso 10 billion peso MOOE budget. Tapos naging siyang 18.58, nag-increase by 7.8B. Ibig sabihin, yun nga po yung extra. So baka doon nanggagaling yung mga bonuses, yung increase para sa extra. Okay. Sige po. Kaya kung i-divide natin yung 7.8 billion by 318 members, on average, that's 24.5 million pesos per year. At Okay. so that I don't speculate on this, mas maganda, manggaling na lang po sa Kongreso saan ito napupunta at bakit hindi ito tinatalakay sa aming mga budget hearings. Sige po. So to set it straight po ano ang detalye nito, ang facts nito, yung pong tinatanggap ninyo na regular salary hango po sa Salary Standardization Law sa bawat miyembro po ng Kongreso plus 1 million bilang allowance ng congressman. So total po na tinatanggap yung cheque buwan-buwan ay magkano per congressman ngayon? Mga 1.3, pero iba-iba po eh. At una, ako po, hindi ko kinukuha yung akin kasi nga may reservations ako sa sistemang ito. Pero ang alam ko, kasi nakita ko yung mga cheque para sa akin na hindi ko kinuha, almost 1.3 ang total kasi may mga deductions syempre. Pero pag sa ibang members na mas seniority naman po kasi as you know sir ang Congress, di ba? It has to be bigger. At ang total MOOE fund nga kasi sa House is 18.58. Opo. Average per congressman din will be 58. Kung magkano ang nakukuha ng iba, gusto kong malaman din. At
gusto din siguro ng mga taxpayers malaman, magkano nga ba talaga ang inuuwi ng mga congressman mula sa liquidation by certification ng Sige mga po. funds? Okay. And then ngayon pong araw na ito sa inyo pong sesyon para pagbotohan po o i-ratify itong budget, ang sinasabi po ninyo magkano ang tatanggapin po na bonus ng congressman. Opo, over and above yung 1.3 million kaninyo na inyong tinanggap po bilang sweldo at allowance. At least 2 million pesos per congressman. That's Sinasabi ko ito kasi may Opo. nabigyan na last Monday bago magpasko Opo. ng 2 million pesos cash na walang kailangang ibigay na mga resibo. Pero ang dadagdagan ko po sir ay ito nga ang standard. Kung ano yung extra on top of that para sa mga mas senior, hindi ko po alam. At I think it's fair na linawin ng Kongreso Opo. magkano ang nakukuha ng bawat isa. Sige po. Sir, before we leave this topic, can I add one more use of the MOOE para magbayad po ng mga consultants? At may iba-ibang klaseng mga consultants. May mga nakausap ako na nagsabi na nabayaran sila sa supot ng cash. Iba naman po, backpack. At ang biro nga ng isa, baka yung iba maleta. Pero kung lehitimo naman po ang mga consultants ng House, hindi ko alam bakit hindi na lang ideklara kung sino yung mga consultants at bakit pa sila binabayaran ng cash. At dagdag ko din po na may opisyal na programa ang House. Yun po ang CARE program na it stands for Congressional Assistance Response and Education. At ang mga congressman ay ibinibigay di umano ng 10 or even up to 100 slots per congressman na ang rate po ay 15,000 net per month para maging keyboard warriors ang mga consultants di umano na ito. Meron pong mga seminar sila sa House tungkol sa kanilang trabaho na mag-post sa Facebook. At if I can just be honest, kaya ko po nais ko din itong ibahagi kasi nakikita ko ang daming mga social media trolls at gusto ko pong malaman ng publiko na yung pambayad sa mga social media trolls ay nanggagaling sa mga sinisekretong mga funds katulad ng MOOE na ito. Sige po. Salamat na marami, Congressman, dito po sa inyong mga inilahad na informasyon at kami po itatawag po naman sa panig po ng Kongreso kung sakasakali po sa kanilang leadership kung sila po ay may reaksyon sa inyo pong inihayag na ito. Dito po sa inyong pagsabihin na po natin na pagbubulgar, ano po, kung gaano kalaki ang tatanggapin o tinanggap ng bonus ng mga miyembro po ng Kongreso na lalahok mamaya po sa inyo pong sesyon, kayo ba'y handa na harapin po anuman pong konsekwensya nito kung sakasakali po na meron pong mga magreklamo dito o meron pong mga maghahain ng ethics complaint laban sa inyo? Ay, sigurado po ako na hindi nila kayang gawin yan kasi may karapatan ng publiko na malaman magkano ang nakukuha ng bawat congressman. Ito naman po ay galing sa buwis ng bayan. At dagdag ko nga din po, habang tinatalakay na nga din natin ito, nabanggit ko na din po sa aking Facebook page, may mga insentibo din na ibinibigay bago ang finalization ng budget. Kung ito po man ay lehitimo o hindi, hindi ako magbibigay ng conclusion. Ang sinasabi ko lang, tinawagan ako ng staff ng Committee on Appropriations para mag-usap sa lounge. Hindi niya sinabi tungkol saan. Tapos, pinakita niya sa akin ang isang papel at pinicture ko ito at in-upload ko po sa Facebook. At ito po ay nakasulat 151 million pesos of iba-ibang klaseng mga budget items. At ang sinabi po ng attorney na ito sa akin, kung this is your incentive. Kaya I'm just painting the picture of why I suspect, and please excuse me to my colleagues in Congress, but there's no fierce debate on the 6.7 trillion peso budget that is being ratified by Congress today. And alam niyo po sir, ako'y galing sa pribadong sektor. At pag meron kang
related party transaction o kung tinataasan ang sweldo mo, hindi ikaw ang nagde-decide para itaas ang sarili mong sweldo, benepisyo o insentibo. Meron pong Corporate Governance Committee, may ibang dapat grupo na maghuhusga magkano dapat ang mapupunta sa'yo. At ang lumalabas, imbes na maging mas mahigpit ang scrutiny para sa mga bagay na may sariling interes ang mga decision maker, mas mababa pa nga ang scrutiny, mas itinatago pa. Kaya ako po tingin dapat ito mabanggit dahil ngayong araw ang ratification ng 2026 budget. At Opo. para malaman ng ating mga kababayan kung paano dinedebate, kung saan napupunta ang kanilang buwis at bakit tila hindi masyadong dinedebate ito, I'm not reaching any conclusions, pero ang panawagan ko tungkol dito, pati na rin sa mga allocable sa DPWH, ay transparency. Kung wala naman masama, bakit na lang natin hindi ipaalam sa publiko? Opo. Sige po. So muli po, Congressman, salamat ninyo pong panahon at kami po ay muli makikipag-ugnayan kung sakasakali po. Abangan po natin ang mangyayari mamaya sa inyo pong binabalak na privilege speech at ang reaksyon din po ng Kamara dito po sa inyong mga ginawang paghahayag ngayong pong umaga. Muli